So sila, love triangle sila. Kung hindi mo ako sasagutin, walang makakakuha sa'yo. Kilala dito sa Cavite kasi na ano yan. Lumabas, pang, 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 pang. Umuwi ka na o isusunod namin yung anak mo. Pag seafarer ka kasi, napakadaming kakilala. Hindi ka anak ng tatay mo. Sakit sa akin nun. Pag lumabas ka dyan sa gate na yan, tanim mo sa utak mo na hindi nakita ako. Sa sakit ng sinabi sa akin, hindi ko natanggap lahat yun. Naging rebelde ako. Para lang mahalin siya nung pamilya na hindi naman siya gustong mahalin. Yung pain ng walang tatay, lumaki ako ng sakit sa akin. Pero dati sobra kong payat. Kasi hinahati ko yung kung ano meron ako eh. 7 pesos yun, ganyan kalaki. Hahatiin ko sa 3 yun. Breakfast, tanghalian, tsaka hapunan na may naiwan sa amin. Pero dahil doon sa sumbong ng mga kamag-anak kung ano-ano, sa galit ba nila, may mana dapat, no? Pero ang nangyari, hindi namin natikman yun. Pampaaral ko yun eh. Ginamit sa kotse. Pag teacher ka kasi, ang kalaban mo, plastic. Pag nakatalikod ka, may sasabihin sa'yo, hiring ngayon ng detective. Nagtuloy ka ba? Sabi ko, opo, naka-passer ako, sabi ko ganyan. Para maging detective, mag-undergo ko ng training. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito. Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Hello, ako nga pala si Gilby Strom. Isa akong senior detective. Taga dito kami sa Cavite. And gusto ko sana ikwento sa inyo yung aking buhay. So yung pinanggalingan ko, no? Simula tayo dun sa pagkabata ko. So ako nga pala ay Russian-Filipino, no? Ang aking father ay Russian, taga Bully Island sila. Then, kasi mahabang story eh. Simulan ko na, pautay-utay, no? Bale, mother ko, noon nung wala pa ako sa mundo, ay lapitin ng mga manliligaw. Nung time na yon kasi si mama ay alahera, may konti siyang pagkakakitaan. Medyo kilala rin siya sa tinatawag na Alta de Ciudad, or yung tinatawag doon eh, yung mga tao ba na nakakaangat sa buhay, no? So si mother, nagkaroon lang din naman siya ng kabuhayan niya sa pagsusumikap niya. Kasi dati rin na mahirap si mama eh. Nangyari, nung time na okay si mama, kabataan niya, kasiglaan niya, malakas siya, nakaka-encounter si mama ng mga manliligaw. Nung time na yan, merong 2 nanligaw kay mama. May 2 nanligaw sa kanya. Isang nanligaw sa kanya is Filipino-Spanish na galing dito sa Cavite City, Tubong Cavite City. Tapos meron din na nanligaw na Russian. So pure Russian to na taga Bully Island. Ito na yung storya. Wala pa ako sa mundo. So sila, love triangle sila. So sabay sila na nanliligaw. Actually, mag-best friends. And yung mag-best friend na yun is kapitan ng barko. Seafarer silang 2. Parang yung isa, yung Filipino-Spanish, talagang nahulog kay mama. Kasi si mama is maano sa katawan eh. Ano ba siya? Madami, mahilig magdamit-damit ng maganda. Ang kabataan niya, no? Tapos nahulog si Filipino-Spanish sa kanya, na in love. Then, pinakakuha niya si mama na lahat gagawin ko para sa'yo. Not knowing, itong isang tropa niya, ganun din. Sabay sila, na ganun din nangako din kay mama. Pero, ang mahal na mahal ng mama ko is itong si Russia na taga Bully Island. Pagkatapos ng 1 month, pinwersa na nung isa nung Filipino-Spanish na ma-engage ba sila ni mama. So, yun ang setup na. Si Filipino-Spanish, medyo naging parang ano na kay mama, medyo naging parang medyo sinasakal na si mama. Gusto niya masakal sa relasyon si mama. Na nagsimula lang naman sa panliligaw, no? Nung time na yun kasi may nangyari kay mama tsaka dun sa Russian na hindi nila nabanggit dito kay Filipino-Spanish. One time, naikwento ni mama na
alam mo, hindi naman talaga kita, hindi naman talaga kita gusto eh. Pwede bang kami na lang ni, ganyan, kami na lang ng kaibigan mo. Yung biological father ko, no? Kami na lang ng kaibigan mo. Hayaan mo na kami. Hindi pumayag si Filipino-Spanish. Hindi siya pumayag. Ang sabi niya, kung hindi mo ako sasagutin, walang makakakuha sa'yo. So yun yung unang threat. Fast forward, nabuo ako, lumabas ako sa mundo. Si mama, nung time na yan, linawin ko, no? Meron ding iskandalo. Si mama nung time na yan, meron din kinakasama galing ibang bansa. So ito si engineer sa ibang bansa na nakapangakong ikakasal sa kanya. Karon din ng kinakasama. Tapos ito si Filipino-Spanish, pumutok yung balita, may asawa pala. May asawa, si manloloko. So na-turn off na todo si mama na yun, nakapag-desisyon siya na si Russian na lang yung sasagutin niya. Sila na lang ang magsasama. So anong nangyari, dali-dali si mama, nag-impake kasi nalaman ni isang manliligaw, si Filipino-Spanish, na mag-iimpake na si mama, susunod sa bully para makasama na yung family rin ni Russian. Ano wala, saan po yung Bully Island? Dito po ba? Ang alam ko sa Visayas eh. Kasi brief story din nung time kasi ng kudeta sa Russia, yung mga Russians dinala sa Philippines. So nag-establish sila doon ng parang community ba nila? Yung mga mga kanununuan ni dad, taga doon. So, dito po kayo pinanganak or sa ibang bansa? Diyan actually meron conflict, no? Kasi ang papers ko dalawa. Yung isang papel ko, ibang age ko rin dun eh. Dito is 36, ito yung Filipino. Dito ako pinanganak. Dun sa isang naman ko, I'm 31. So may conflict yun. So hanggang ngayon po, di niyo pa rin po na yun? Medyo matagal, oo, pero po talaga. inaantay ko rin kasi. Ay po, balik po tayo dun sa Dun sa sa aking pagkabata, no? Opo, yun po. So, ganyan. Nung sumunod na si mama sa bully, nakatunog yung family nung isang manliligaw, yung Filipino-Spanish, no? Ang sabi, sinumbong doon sa Filipino-Spanish na na si Farrer. Sabi ganun "Hoy, balita namin pupunta si yung mother ko. Balita ko pupunta si sa magtatago. Puntahan mo na." So, ang ginawa ni tatay, ang ginawa ni isa pang manliligaw ni tatay is tinret na si mama. Ang sabi niya, "Wag po kayong mahuhuli kasi pag nahuli ko kayo, patay sa akin yan." Yun yung tinret niya. Medyo kilala dito sa Cavite kasi na yan. Si Filipino-Spanish. May history siya. Nung pupunta na kami ng bully, nag-detour tuloy. Dire-diretso na kami ng Mindanao. Pinili ni mama na tumira doon sa kamag-anak namin sa Zamboanga. So nagtago kami sa Zamboanga. Then nakarating na naman doon kasi may chismis na naman. Nagtago kami ng Iloilo. Then doon sa Iloilo, doon kami tumagal. I-forward yung mensahe ni mama na "Uy, andito si mahal mo, bakit hindi ka pumunta dito?" So doon nakita si biological father ko at si mother sa Iloilo. So ang ganda kasi ang tag doon, alam mo yun, yung wala kang maalalang pakiramdam bilang, kasi baby pa ako noon eh. I was 2 years old, 1 year old, di ko gets, no? Parang nandun sa 1 year old or 2 years old na ako noon. Ang ginawa is, pinapunta si biological father yung Russian hanggang dumating yung araw na si Spanish, Filipino, pumunta doon. Pumunta siya sa Iloilo. Pagpunta na sa Iloilo, mabilis lang eh. Ang bilis. Ang pagkakaalala ko, natulog pa ako noon sa dibdib niya ng biological father ko. So nasa dibdib niya ako, may kumatok sa kubo namin sa labas. May taong naghahanap sa'yo, yung mama ko. Hinahanap yung mama ko. May taong naghahanap sa'yo. Si mama kinakabahan. Itong isang kinakapatid ko, bale, ninang niya yung mama ko, no? Sabi ganyan, "Ate,
meron tao na nandoon, nakaputi na polo. Hinahanap daw po kayo, asawa daw po na kayo. Doon nagpantig yung tenga ng yung biological father ko. Nagdala ng itak si biological father, yung Russian. Lumabas. Pang, 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 pang! Yun yung narinig nila. Paglabas sa mama ko, nakabulagta na yung tatay ko. Ano po yung nahanap nung hindi Spanish? Marami siyang galamay eh. Marami po ano po. Pag seafarer ka kasi, pag seaman, noon time hindi yun ngayon noon, napakadaming kakilala. Parang meron kang connections ng network ng mga kaibigan kung saan man. Sa Navy, lalo na sa Navy. Yung mga connections yan sila. So, yun nga, port kasi ang Iloilo and Zamboanga, no? Tapos yung kapatid ng mother ko is Navy rin, si Uncle Paulding. Parang nasabihan din ata, ewan ko. Magkaaway sila parang gusto niya sirain yung relasyon ni mama tsaka yung Spanish-Filipino. Then yun nga, nalaman ko na saan yung address. Balik tayo doon sa nung paglabas ni mama, nakita may sulat. Doon sa ibabaw ng bangkay ng biological father ko, sabi, umuwi ka na, ang sabi ganyan, umuwi ka na o isusunod namin yung anak mo. Ako raw. So wala siyang pagtingin para sa akin. Kay mama lang. Doon mo makikita na kung tatay ba talaga. So, sa takot ni mama, umuwi kami ng Cavite. Pag-uwi namin ng Cavite, yun na yung inako na yung Filipino-Spanish. Inako ako bilang anak. Na yan, pagkatapos ng maraming taon na pagtitiis ng mother ko kasi medyo brutal yung si lalaki. Medyo brutal siya. Binubugbog si mama, binubugbog ako. Lumaki ako sa bugbog, lumaki ako sa disiplina ng kinalakan kong tatay, no? Dinidinay ako ng family ko. Hindi namin kamag-anak yan. Hindi namin yan. Hindi namin kadugo yan. Yung nga, maano ko lang, dating, kung mapapanyo yung camera, nasa tapat kami ng City Hall, dating mayor yung tito ko dyan. Yung kinalakan kong tito, Yun nga yung family na kumukup sa akin. Umako na anak or kamag-anak daw nila ako. Tapos, dumating yung panahon na nagkaisip na ako. 13, ganyan. Sabi ng lola ko sa akin, ako, naawala ako sa inyo mag-ina, pero tutuusin, dapat hindi ko kayo tinutulungan. Kasi hindi ko naman kadugo. Ako, wala akong alam doon sa story. Wala akong alam doon sa story. Sabi ko, bakit mo sinasabi sa akin to? Di ba anak ako ni daddy? Anak ako ng tatay ko? Hindi ka anak ng tatay niya. Sakit sa akin nun. Tapos, sabi ko, sige, kung yan yung ano mo sa akin, talagang turing mo sa akin, hindi apo, fine. Sabi ko, fine. Lalayo ako sa inyo. Kasi sabi niya, malis ka na dito sa harapan ko. Pag umalis ka dyan, pag lumabas ka dyan sa gate na yan, tanim mo sa utak mo na hindi nakita apo. And wala tayong relasyon, di kita kadugo. Huwag ka nang pupunta dito. And noong time na yun, nagkaroon ako ng hepatitis. Nagkaroon ako kasi medyo naging rebelde na ako niyan eh. From innocent to rebelde. Kasi yung dami kong inanakit sa mga nasabi ng family ko. Hindi ka namin kamag-anak, ganyan. Bakit hindi ka nagtuloy ng pag-aaral mo? Kasi tumigil ako nag-stop ako. Sa sakit ng sinabi sa akin. Hindi ko natanggap lahat. Naging rebelde ako. Naglagay ako ng mga tattoo. Actually, covered ako ng tattoo. Lagay ako ng mga tattoo. Kasi parang way ko na sabihin na yung innocenteng Tres patay na. Yung innocenteng ako, nickname ko kasi Tres. Ngayon, sabi ko, yung innocenteng Tres patay na. Pumalis po kayo dun sa bahay po. Pinalayas kami. Pero ano naman, ang tag dito, yung unang palayas is maliit pa ako, baby pa ako nung pinalayas. Kasi mga 4 years old, pinalayas kami sa puder ng tatay ko. Yung lola ko rin may dahilan. Di ba si mama na kwento ko parang meron si mama nung time na hindi pa sila nung tatay ko. Nung sinakal ng tatay ko ang nanay ko, naputol lahat yun yung mga negosyo ng mama ko. Naputol kasi si mama sa takot niya, pinag-aral niya si Filipino Spanish. Ginipit siya nun na parang maglabas ka ng pera. Magganto ka, magganyan ka. Na sa takot ni mama, naglalabas siya ng pera. Hindi alam yan ng mga ate ko. Yung mga half-sisters, kami half-sisters din ako
tatay naman nila Inchik, parang Filipino-Chinese. Hindi alam yun ng mga sisters ko na si tatay ko is ginigipit si mama para magustuhan siya ng lola ko, na umabot dun sa punto na lahat ng muebles na pinundar ng nanay ko, tinapon lahat ng lola ko, lahat ng pinundar ni mama. So naubos lahat yung inipon ng mama ko para lang mahalin siya nung pamilya na hindi naman siya gustong mahalin. So yun nga, lumayas na kami, wala na kami sa puder ng lola ko, no? Tapos kinupkup niya ulit ako nung 6 years old na ako kasi nagkaroon ako ng complex ng TB ng bata. Nagka-TB ako nung 6 years old ako. Tapos yun nga, helpless kami kasi unti-unting nawala yung kung anong merong konti ni mama. Hirap kami sa buhay kung sasabihin mo na gano'n nung time na yon. Hanggang sa lumapit na naman kami dun sa kinalakan kong lola. Siyempre may masakit na sinasabi. Sige, dito mo dalhin. Kaming bahala, gagamutin. Huwag ka magpapakita, sabi sa mama ko. Tapos pagkatapos nun, yun nga, dumating sa punto na pinaalis na naman. So ang daming nangyaring tigito. Pagpapalayas moment. Ngayon po nakikita niyo pa rin po sila yung lola niyo po. Patay na. Nung time na sinabi niya sa akin, ito na, di ba yung mabalik tayo nung time na sinabi niya na hindi na kita apo pag lumayas ka. Nung time na sinabi niya sa akin, naging cold na ako kasi nagrebelde na ako. Kinausap ko lahat yung mga kamag-anak. Sabi ko, ang sakit ng sinabi ni Lola. And hindi ko rin alam kasi hindi niya ako mapatawad na tumigil ako. Medyo nagsinungaling din ako nun sa kanya kasi sabi ko nag-aaral ako pero hindi pala. Pag inaalala ko medyo masakit sa akin kasi yun yung time na sinampal ako talaga ng katotohanan. Ganun. So fast forward natin yun, namatay yung lola ko. Then ang sabi, kailan ka pupunta sa libing ng lola mo? Sabi ko, sinong lola? Ang lola ko lang naman na meron yung nanay ng mama ko. Sabi ko ganun. Sabi ko, sino lola? Nanay ng tatay mo. Sabi ko, ha? Nanay ng tatay ko? Sabi ko, sinabi nga nila na hindi ako kadugo. Baka binabanggit niyo po yung teacher. Kasi teacher yung lola, yung kinalakan ng lola. Baka binabanggit niyo po yung teacher. Pumunta ako. Pagpunta ko, alam mo sabi, kamukha mo yung tatay mo. Wow. Sabi ko, naglokohan pa tayo. Sige, papatawarin kita. Sabi ko sa kanya, papatawarin kita. Pero yung sinabi mo sa akin, hindi ko kakalimutan. Ano naman ang tagito. Marunong naman ako magpatawad. Pero yung kalimutan, hindi ko kayang kalimutan. Sakit nang nangyari sa amin ni mama Tapos, yun. Fast forward ulit, no? Matapos ng ilang taon, yung pain ng walang tatay, lumaki ako ng sakit sa akin. Kung wala akong tatay, nagkaroon ako ng mga karelasyon din. Unang girlfriend ko, pangalawang girlfriend, nabuntis ko yung parehas. So may anak na po kayo ngayon? Dalawa. Dalawa lang anak ko, hindi na ako nagsunod. So yung hirap ng pagpapalaki ng anak, danas ko kasi nung time na yun, ngayon medyo may taba na ako konti, pero dati sobra kong payat. Hinahati ko kung ano meron ako sa mother ko. Kasi yung mother ko medyo nagde-deteriorate na nung time na yun. Humihina na siya. Sa mother ko, tsaka sa anak ko. Yung anak ko, 2. So nahati, 3 bali sila. Kaya ang kinakain ko na lang, tinapay, isang malaking tinapay, mabibili mo sa bakery dito, sa Cavite City only. 7 pesos yun, ganyan kalaki. Nung time na yun hahatiin ko sa 3 yun. Breakfast, tanghalian, tsaka hapunan. Ganun katindi yung buhay namin nun. Antig dito, naranasan ko yung sasampa kami sa jeep, magwawalis kami ng Yes, kumbaga. May po pa yung mga naglilimos po sa jeep? Hindi naman. Pag wala nang wala na po pasahero. Kasi magpapahinga yung driver Common yan dito, yung mga kabataan dito, ganun din yung ginagawa. Lalo na dito sa PN. Pupunta sa jeep, wawalis ng jeep, pagbaba meron ng barya. So naranasan ko yun. Nag-aaral ako elementary niya tsaka high school yun. Ganyan ang ginagawa kong trabaho. Merong pukot. Uy, pre! May pukot yung parang kukuha kayo ng isda. Sasama ka doon, maghihila kayo ng net. Pag uwi nyo, meron na kayong dalang isda. O kaya pera, pwede rin.
Yung kung ano yung, kung halimbawa, plastic ng isda, pwede mo maibenta, pera na rin yun. Kung ipapasabay mo siya, ganun. Iba-ibang technique sa ganun eh. Pero yun, naranasan ko yun, kumbaga, para maibsan lang yung hirap namin. Kasi noong time na yan, tumutulong ako sa mother ko. Kaming dalawa lang ang breadwinner sa pamilya. Yung mga ate ko, na-disgrasya ng lalaki. Kahit gano'n naman sila na parang na-disgrasya ng ibang lalaki, nakapag-aral naman sila ng okay. Yung nga lang, yung pilas ba ng problema sa amin, ang hirap bumangon. So, tatay niyo po ko, no, yung si Spanish po, hindi po kayo talagang Ito pa yung malupit dun. Namatay si father namin yan. Dumating na dyan. Namatay na si kinilala kong tatay, si dad. Dad ang tawag ko naman sa kanya eh. Namatay si daddy na may naiwan sa amin. Pero dahil doon sa sumbong ng mga kamag-anak kung ano-ano, sa galit ba nila or sa inggit, sa ano. Alam mo ba sinabi? Sa amin tatlong magkakapatid, galing doon sa Filipino-Spanish. Kasi ako'y kinupkop niya, sabi ng lola ko. Yung kapatid ko doon na dalawa, sa una, binigyan ng pamana. So, may mana dapat, no? Ako meron din. Sabi. Pero ang nangyari, hindi namin natikman yun. Tinago. Tapos nalaman ko, pinambili ng kotse ng pinsan ko. Kaya tagito, yung hindi naman grudge, pero yung parang ano ba, yung tampo mo na na pampaaral ko yan eh. Ginamit sa kotse. Kahit sino. Yun, parang Hindi na kasi yung ang pangako naman, ewan ko lang kung nabayaran niya. Ang sabi sa lola ko babayaran na lang. Hindi na ako nanawala doon. hanggang ngayon po, hindi pa rin po, wala pa rin po. So, patay na yung lola ko Patay na yung lola ko, patay na yung kinalakan ko tatay Walang nakarating na bayad or ano. Wala. Kahit yung kotse po, hindi na lang parang binigay, gano'n. Di ba, no? Kumbaga, kung sa iba gagawin kasi yun Parang naglolokohan na lang. Pampaaral ko yun Kaya si mama, hindi natanggal sa kanya ng mga kamag-anak. Talagang magalit kung may makita na kamag-anak doon sa kinalakan kong pamilya. Pag may nakita doon na, yan, ganyan. Nakakapagsalita si mama ko, yan, ganyan yan sila, ganito yan sila. Kasi yung ano ba, galit ni mama na kami. Na kahit na ang bait-bait na manugang na yung mama ko, binigay niya yung lahat, ganun. Nagmukhang ano pa rin kami. Despite po dun sa mga pagsubok na pinagdaanan, ano po kayo Ayun. Yan. ano po kayo, yun, unti-unti po papunta sa senior detective? Yan. Ito, nung ako'y 13 years old, so medyo late na ako sa pag-aaral kasi tumigil ako pumunta ako ng Bicol. Pagpunta ako ng Bicol, may tumulong sa akin na parang kaibigan ng pamilya namin sa mother side na, uy, punta ka ng Bicol, bibigyan ka namin ng trabaho dito, aampunin ka ng dalawang mag-asawa. Nalaman namin parang tito-tito rin pala namin. Kasi wala talaga akong alam sa mga kamag-anak Parang nawalan ako ng gana sa kamag-anak. Ang sa akin ng kamag-anak parang naging palamuti na salita na hindi mo magagamit kahit saan. So, pumunta kami ng Bicol. Actually, ako lang Pumunta ako ng Bicol. Pagpunta ko ng Bicol, yun nga, sinalubong ako ng mga tao. Inampun ako. Sinabi sa akin, kami ang aampun sa'yo. Literal, ginanon ako sa mukha. Kami ang aampun sa'yo. Sinabihan namin ang mga kamag-anak nyo na, sige, dito ka muna tutuloy. Kapalit ng pag-aaral mo, magtatrabaho ka sa amin. Yun yung 13 years old, 14 years old ako niyan. Nung nandun na ako sa Bicol, 1, 2, 3, 4 na palapag yung bahay nila. Maliit na bata lang ako 4 na palapag yun, nililinis ko araw-araw. Inuutosan ako sa labas. Tapos, alam mo yung may iwan ka sa labas kasi kailangan mong bantayan sila pag matutulog. Ganun katindi yung ginagawa ko kasi yung pamilyang kumupkup din sa akin is nasa law enforcement din. Police kasi, sa Napolcom sila, no? Tapos nung time na yun, nag-aaral na ako ng high school niyan sa Bicol, sa Daraga. Tapos, may nakilala akong magandang dilag.
na medyo sabihin nating naging inspirasyon ko para magtrabaho ng maganda. Tapos dilaon, na-expose ako sa sa ano, sa intention sa Makamundo. Nabuntisan ko si girl. Nang time na yan parang medyo ako niyan medyo parang hindi pa ako ready. So lahat yung pinlano ko na, tatapos ako dito sa Bicol, mag-aaral ako hanggang college, naputol yun. Kasi ang sabi nung parents sa akin, nung babae, balis ka na dito kasi papatayin ka namin. Oo, naggagawa ng mga itak yung parent, tinutulungan ko gumagawa ng mga sundang, ng mga itak, then tinret ako kasi sinugod yung bahay. Sabi sa akin yung kumupkop sa akin, alis ka muna, magpahinga ka muna kasi medyo hindi maganda yung lagay mo dito, medyo magkakaroon ng away, uwi ka muna, sabi sa akin. Umuwi ako ulit ng Cavite, nakakilala naman ako ng isa pa, nakakilala ulit ako ng magandang dilag. Yung pangalawa naman, ganito kasi nangyari, no? Nagtuloy na ako ng nagtuloy na ako ng pag-aaral. Problema, tumigil na naman yung pag-aaral ko kasi nga parang lumabas yung yung urge ko mag-inom, ganyan, inom sama sa mga barbar, sama sa Dito may mga bar, yan napasok na namin lahat yan. Nakapaikot ang mga bar dito, pasok na namin lahat yan. Sabihin, yung aking kagustuhan mag-aral na laging natatapalan ng ligaya ba kasi nabuhay ako na depressed kasi nga matagal akong yung mga problema. Ang pangtapal ko dyan is inom, party, saya, ganyan. Medyo ilang taon lumipas, ganun ako ng ganun araw-araw. Nagpatingin ako sa doktor kasi may naramdaman na ako Nagpatingin ako sa doktor, may naramdaman ako na parang nasakit na, nakirot na dito. Sa liver po? Sa liver. Pagtingin sa akin ng doktor, meron daw butas-butas yung atay ko and may hepatitis ako na ang sabi, baka wala na raw pag-asa. So yung pinaka-grabe kasi iba-ibang hepatitis A, B, and C. So hindi ko alam doon, nakalimutan ko na. Yung pinaka-grabing type ng hepatitis, yun yung napunta sa akin. Yan yung time na sinabi ko, pakawalang kwenta mo naman, Lord. Yan yung time na ginanong ko si Lord. Sabi ko, napamura pa nga ako na Sabi ko, ayoko na ulitin kasi medyo masama yung pagkaano ko kay Lord. Minura ko si Lord na ng matindi. Parang sa lahat ata ng pinlano ko sa buhay, parang binabaksak mo ako. Sabi ko ganun. Sinisi ko siya sa lahat. Siya yung magiging target ng sisi ko ngayon sa lahat ng gagawin ko sa buhay ko. So, yun yung nangyari sa akin. Lahat ng nangyaring masasama sa akin o mangyayari pa lang na masasama, sinisisi ko lahat kay Lord nung time na yon. So, yung pagkakasakit ko, yun yung pinakamatindi noon, sinisi ko siya. Sabi ko, gusto mo ko patayin na sa sakit ko, sige. Para makasama ko na yung mga tao na sinasabi nila tatay ko raw. Yun Ganyan yung nangyari. Nagkaroon ako ng mga kaibigan. Kasama ko yung kaibigan. Nagkaroon ako ng kaibigan na lahat yan sila kasama ko nung time na may sakit nga ako noon. Binibisita nila ako. Unti-unti lumalakas ako kasi may mga in-kind na nagbibigay. Hindi namin kaya yung medication ko mahal. Mahal at walang kasigurudan kung gagaling ako. In-kind lahat, galing sa simbahan, galing sa tao, galing sa politiko, in-kind lahat yung tulong sa amin. Gumaling naman ako, awa niya. Kahit magkaaway kami nun, awa niya. Gumaling ako nun. Tapos sabi ko nun, bakit parang hindi ko ayusin yung buhay ko? Remember, meron akong girlfriend nung time na yan, yung second girlfriend ko. Nung nagkasakit ako, naghiwalay kami. Wala na akong narinig sa kanya kasi umuwi siya ata ng Taguig noong time na yon kasi taga-Taguig sila Nangyari, inayos ko yung buhay ko. Alis mo na yung love life, alis mo na yung naging utusan ako ng mga pare. Naging utusan ako ng mga pare niya, errand boy ako ng mga pare nun.
Oy, bili ka ng ganito. Oy, pinturahan mo yung muebles. Oy, ilalabas namin yung mga cabinet. Tanggalin mo yung mga surot, mga ganyan-ganyan. So, lahat yung pinapagawa ng mga pari sa akin. Dadalhin ako ng Tagaytay sa kumpento. Kung ano mga iutos sa akin yan nila. Oy, masahihin mo si father ng ganito. Natuto tuloy ako ng masahe. So, naging masahista tuloy ang mga kamay ko. Hi, Ju. Yan. Yung kamay ko ngayon, naging masahista. Natuto ako magmasahe. So sabi tuloy nung nung kakilala namin, uy, marunong akong magmasahe. Marunong akong mawak ng laman. Ba't hindi ka mag-physical therapy? So tinandaan ko yun, hanggang sa kinuha ko na siya na kurso. Oo, yun yung target ko nun. Sige, mag-aaral ako ng physical therapy nun. Tatanungin ko kung magkano yung matrikula. Talagang kinakalkula ko. Naging ko nun, calculative ako nun, medyo critical ako talaga mag-isip nun. Nililista ko lahat ng plano ko para hindi na ako magkamali. Sabi ko, hindi na ako pwedeng magkamali. Kasi etong pangalawang buhay na sinasabi, hindi pa ako nagtatrust kay Lord nito puli Etong pangalawang buhay na sinasabi na to, baka pwedeng baguhin ko na lahat, sabi ko. Kasi naging rebelde ako. Magagalitin ako sa Diyos. Medyo naging babaero ako ng time na yan. Medyo happy-happy, mahilig ako sa ganyan. Parang wala akong sense ng responsibility. Tsaka yung maging mature ba sa buhay. Wala ako noon Sabi ko, binago ko lahat. Kasi kami nitong kaibigan ko kasama ngayon, kumuha kami ng accreditation para hindi na kami dumaan ng high school, pero college na. So, sabihin mo parang placement, pero under test na kasi kaya ang ganda So, yun, kumuha kami ng ganun, tapos nakapasa naman kami. Yun yung maganda doon, nakapasa. So, sabi ko parang, unti-unti na yun balik yung ko kay Lord. Sabi ko, natututo na tuloy akong mag-trust. Kahit hindi pa fully, pero parang, yun nga, laking tuwa namin nun. Kasi yun, meron na kami sipa sa buhay nun Kaya na namin lumaban talaga. Nung time na yan, nagtuturo rin kasi ako niyan Kasi hindi ako agad-agad na nagtrabaho sa ospital. Nagtuturo rin ako niyan. Volunteer teacher ako sa Tarlac tsaka si Rizal. Tapos, inulan na naman ang problema. Bakit? Pag teacher ka kasi, ang kalaban mo, plastikan. So, pag teacher kasi, hindi naman lahat, pero may occasionally maka-encounter ka ng mga plastic. So, ganun yung nangyari. Plastikan yung laban, ganyan. Pag nakatalikod ka, may sasabihin sa'yo. So, ang hirap. Sabi ko, gustong-gusto ko maging teacher noong time na yon. Andun na Nandun na nakalapat na yung mga plano na naman. Hindi na naman binigay. Kasi nagkaroon ng plastikan na Catholic school kasi. So nagkaroon ng para may mapunta doon sa pwesto, sa posisyon na yon, doon sa slot na yon. Kasi nakapasok na kami, dalawa kami. Siniraan naman kami ng iba. Kaya ayun. Sabi ko, hindi para sa akin to. Fail na naman ako. So yung sunod-sunod, kaya ako nakukwento, is sunod-sunod na chain of failures ng plano na alam mo yun yung parang meron ka namang bala pero ang hirap mo bumaril. Kasi sunod-sunod na chain ng failures nangyari. Then nagtuloy ako doon sa isang alternate, yung original design, yung sa ospital. So nagtrabaho ako sa ospital. Rehabilitation science ako So doon ako sa may mga stroke, mga nabalian. Okay naman, siguro mga 2 years ako nagtrabaho sa ospital mga 2 years, 3 years, ganyan. Pero nagiging, alam mo yung parang pinapasukan ka na ng pagka-boring mo. Sabi ko, masarap tumulong pero yung mo na maboring ka sa ospital kasi nakikita mo lang white. Nakikita mo pasyente pero parehas ng Parang sabi ko, Lord, ito ba yung disenyo mo? First time ko kinausap si Lord. Sabi ko, Lord, ito ba yung disenyo mo? Sabi ko, parang nawalan ng saysay. Parang nawala yung spark kasi ang nakikita ko pare-parehas ng pasyente. Yung pagka-helpless nila na sabi parang hindi na to yung passion ko. Ang nakikita ko yung yung suffering
Sabi ko yung suffering, galing na nga ako sa suffering, ayoko na yan. Sabi ko, ganun. Mas palaging puti nakikita ko, syempre, ospital eh. May tama rin pala sa ano yun, sa psychologically merong tama sa akin na parang ano na, hindi na maganda yung ano, hindi na magandang environment para sa akin. Nabubor na ako na ano ko na nawawala na yung spark ko. One time, yung mga katrabaho ko doon sa ano, kasi isa lang yung school, tapos yung may-ari ng hospital. So isa lang yung may-ari. Nakarating si Chismis dito, galing doon sa school, papunta dito sa hospital. Oo, sinundan ako ng Chismis na ganito raw. Ang Chismis kasi doon nung nasa Rizal and Tarlac ako, is meron daw kaming dinispalco na pera na worth 750k na hindi naman napatunayan kasi lumabas doon sa ano sa inventory ng gastos ng pastor na yung 750 pumasok doon sa lay minister. Yun yung pinaka-story niya. Tinigil ko na kasi umabot na sa demandahan. Kasi mukmuk na naman ako. Ito na yun yung ano, nagmukmuk na ako. Sabi ko, Lord, yung disenyo wala na eh. Sabi ko, yung plano wala na. Punta ako sa Tondo Church. Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, totoo ka ba? Kasi kung may Lord talaga, kung naririnig mo ko, paramdam ka sa akin. Kasi parang ang tagal akong siguro nakikita mo ko ang tagal-tagal na. Pero parang hindi ka tumutulong. Sabi ko o baka tumulong ka pero hindi sapat, hindi ko maramdaman. Kasi iba yung hinahanap kong tulong. Sabi ko, iba siguro doon sa dinisenyo. Pagkatapos ng Semana Santa, tumawag yung umampon sa akin noon sa Napolcom na pulis. Sabi, Noy! Ganun kasi pag Bicol ang tawag eh. Noy! Punta ka dito sa nasa Manila kami. Sabi ko, bakit po? Akala ko papagalitan ako kasi may nahalukot na chismis na naman. Sabi ko, kinabahan ako eh. Pagpunta ka doon, sabi sa akin, Noy, open ngayon, hiring. Sabi ko yan, hiring ngayon ng detective. Nagtuloy ka ba? Sabi ko, opo, nakapasir ako, sabi ko ganyan. Sabi, sakto. Kasi tuloy ngayon ng hiring ngayon. Paano po yun? Tanong ko lang po. Paano po yung parang test dyan para maging detective? Ganito. Para maging detective, mag-undergo ka ng training. Sumasabay, may nakita kaming tao galing sa left side, dulong-dulong part, tumatakbo papunta dito. So na-realize ko na ang takbo namin mabilis and nakakahabol siya. Kasi sabi ko, paano niya nahahabol yung kotse namin? Talagang ang bilis ng patakbo namin. Yung umahabol sa amin, nakahubad. Nanlilisik yung mata niya, meron daw 4 na kabataan na nawawala. And yung sinisisi nila is yung parang running man. Because may something talaga na hindi kayang ma-resolve. So tinuturuan kami paano magbasa ng tao. Kilos ng tao nababasa namin. Pagsasalita ng tao nababasa namin. Pagtingin ng tao nababasa namin. Pinaka-exciting dun sa part na yun yung disguise. Doon makikita kung matindi ka talaga sa disguise. Iba-ibang laro ang pwede mong gawin. Ala ninja rin, no? Dalawa lang yung ninja o aswang basta. Pero most of the time nakakabuisit yung maging detective. Bakit? Tingid sa kaalaman ng mga Pilipino ngayon na napakadaming mga tagong halimaw. Yung regalo ng pagtulog sa gabi ng mahimbing, utang na loob natin yan doon sa mga gumagawa ng paraan para mahuli yung mga kriminal. Abangan nyo ang second episode ni Gilby kung saan pag-uusapan natin ang buhay senior detective. Kaya't huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, share at subscribe dito lang sa Off the Record.